Kamusta kaibigan? Ikaw ba ay may mga nararamdamang sakit sa iyong katawan? Yeah. You are in pain, in and out? Ay, samahan na kami sa gabing ito. Sa programang itinataas ang ating Panginoong Hesukristo, ang programang magbibigay linaw sa ating mga katanungan na siyang maglalapat sa ating mga practical na pangangailangan. Pastor, kanina pa ako napapaindak. Kaibigan, ang programang ito ay ginawa para lamang sa'yo. Clear Messages. Nako, Pastor, parang kailangan tayong mag-unat-unat at gumalaw-galaw sa gabing ito. Move natin yung ating mga braso, Sister Shalom. Yung mga sumasakit-sakit na likod na yan. Tonight is a very active, moving discussion, Pastor Adrian Faina. Ang inyo pong lingkod ay inyo pa rin makakasama, Sister Shalom Eugenio Princesa, dito pa rin sa programang Clear Messages, live na live, in action. Yes. Samahan niyo na po at i-welcome natin ang ating Pastor Adrian Faina. Good evening, Pastor. Thank you very much, Sister Shalom, sa pag-welcome sa inyo pong lingkod. We are very glad, we are very happy na makasama tayo sa another episode ng Clear Messages Live. At pangangamusta ang nais ko pong ipaabot sa bawat isa sa aming pong mga kaibigan na ngayon ay nakasubaybay o marahil later on ay manonood ng ating episode, Sister Shalom. Pagbati at pangangamusta ang nais ko pong ipaabot sa inyo pong lahat. Amen. Ako naman po, kasama ang buong deaf community, ay nagpupuri sa Panginoon at sama-samang wini-welcome ang ating Ma'am Lyshel Gabuco. Yes, ayan. Good evening. As I said earlier, Pastor Adrian, aba, itong gabing ito, I think, is the most active, the most energizing evening. Nako, abay, nagkakaroon na ba kayo ng ideya? Kanina pa tayong napapagalaw dito, Sister Shalom. Correct, correct. Talaga namang ang dugong dumadaloy sa aking buong katawan, aktibong-aktibo. Yes. Kaya naman po, sa programang Hope Channel Philippines, Clear Messages Live, ay inaaniyahan po kayong manatili. Pero hindi basta nananatiling nakaupo. Ngayong gabing ito, tayo ay gagalaw-galaw. Gagalaw-galaw. Hindi po kahit nakaupo, gumaganyan-ganyan. Hindi tayo passive, hindi tayo static, pero gagalaw-galaw tayo. Gagalaw-galaw po tayo ngayong gabing ito. At ating aalamin, ano nga bang sinasabi ng Biblia sa kahalagahan ng paggalaw ng katawan. Ayan, sabi nga, pagkatapos ay mabusog ng mga masustansyang usapin, kahalagahan ng mga sustansyang pagkain, noong nakaraang Miyerkules, baka maraming nag-gain ng weight, kinakailangan namang i-burn yung extra calories sa ating pangangatawan. That's right. So ako'y naku-curious talaga, meron ba talaga sinasabi ang Biblia tungkol sa kahalagahan ng paggalaw, pag-ehersisyo? Excited nga ako sa title. Na naman tugtog. Narinig niyo po ba ang masayang mapapaindak na musika, kaibigan? Kaibigan, ikay baka nalulos sila Nasaan na ba tayo? Ikaw ay nanonood pa rin ng programang Clear Messages Live na live. Tuwing Miyerkules po ito mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ayan, di ba, Pastor? Kung kayo po ay hindi mapakali at parang, mukhang magandang programa ito, kailangan ma-share. Ay, pwedeng-pwede po. Kung ako po sa inyo, hanapin po ninyo ang Hope Channel Philippines, Clear Messages Live. I-like nyo po, follow and subscribe para lagi kayo notified sa pinakabagong mga live programs. Yes. Pagkatapos po, pag kayo ay naka-like na, naka-subscribe na, the next step is to share. Yan, because you care. Kasama yan sa move it. Yung mga daliri, ginagalaw dapat yan. Yung mga sinasabi mo, Sister Shalom, ay nagsasabi ng action or movement. That's right. You click, you share, you stand, kinakailangan tayo'y gumalaw upang magkaroon ng movement, magkaroon ng movement sa loob ng ating pangangatawan, Sister Shalom. Amen. That is right. Ako, may nakita ko rito. Alam mo, Pastor Adrian, itong si Elder Jason Borja, yan, na-meet ko yan sa Macau at dito rin sa Pilipinas nung sila dumating. Ay, sa bansa ng Macau, nako, Pastor, meron dong mga, yung sa mga park, ay talagang mapapa-exercise ka. Mga libreng mga instrument. May mga equipment sila doon. Equipments, that's right. At saka dahil maraming mga park, you will really be encouraged to walk around with your family, with your loved one. At ang ating mga kapatid dyan, ang ating mga Clear Messages Macau, ako nag-uukol ng panahon para gumalaw-galaw. Para po sa ating mga kababayan naman na nandito sa Pilipinas, meron po kasi tayong ilan na hindi po nanonood through YouTube or Facebook. Tama ang narinig nyo.
Napapanood po ang programang ito sa YouTube at Facebook. Hanapin lang ang Hope Channel Philippines at Clear Messages Live. Yeah. Samantala, yun naman po mga nanonood sa kanilang mga telebisyon. Kanina ay may dinalaw po kaming pamilya. Ito po nga si Sister Annalyn, si Kuya Russell, si Rachel. Ay, sa telebisyon nanonood. Wow. Kung kayo naman po ay gusto maging bahagi ng usapin ngayong gabing ito, ay simple lang. Tumawag po kayo o mag-message po. Excuse me po. Sa 0961-722-7777 o di kaya naman po sa 0945-833-7000. Alam mo pala, Pastor, yung mga paggalaw-galaw ng mga daliri na yan, nakakatulong sa magandang daloy ng dugo, pampasigla ng ating puso, ng ating mga organs of the body. By just simply doing this kind of movements, it will really enhance the blood circulation. Sorry naman po, inom muna tayo ng tubig. Samantalang, Pastor, i-welcome na ang ating live caller tonight. Yes. Good evening, sister. Pasok na po. Diana. Medyo hindi po marinig. Ayan na. Ayan po, okay na po ba? Ay, Yes. Okay na okay. Clear na clear. Gumagalaw-galaw na siya, Oo. Nakikita natin si Ang saya Liana po Jane na ano natin ngayon, ng tawag nito, ng episode. gabi natin ngayon. Ano ako sa background music natin, yung cherobics po. Yun. Alam na alam. Si Sir Salom, familiar. Yes po. Sige, mamaya i-elaborate natin yung cherobics na yan, ano? Ano ba ang yung pinagkakabalahan, Liana Jane? Hello po, Pastor Adrian. Hello, Liana. Magandang gabi po. Magandang gabi. Sa ngayon po, nandito po ako sa shop namin. Wala po ako sa bahay. Kasi pag sa bahay po, medyo mahirap yung signal. Kaya ngayon po, ay talagang nakafocus po ako ngayon sa clear messages. At saka medyo kinakabahan po ako. Bakit? Kasi po, hindi ko po ini-expect na magiging isa po ako sa live caller nitong pinaka-paborito ko pong ministry program natin. Amen. Praise the Lord. Nabanggit mo kanina, Liana Jane, ang sabi mo, ministry mo itong clear messages. Paano ba nagiging ministry para sa'yo itong panonood lang ng clear messages? Para po sa akin, malaki po yung naging impact ng clear messages po sa buhay ko. Kasi ako po isang mataas po yung pride ko. Mataas po yung pride ko. Tapos madaling po talaga akong magalit. Ganun po talaga ako. At natutunan ko po talagang maging kalmado sa pamamagitan po ng panunood dito sa clear messages po. At saka parami po akong natutunan. Thank you, Lord. Lalong-lalo na po kay Ma'am Shalom Prinsesa. Ay, praise the Lord talaga. Praise the Lord. Ang sarap naman yan. Sandali lang, Sister Liana. Kami naku-curious. From where are you, kapatid? Oo. Tiga saan ka po ba? Ako po ay taga Coronadal City po, specifically sa Mabini SDA Church dito sa Coronadal. Coronadal, Cotabat, South Cotabato. Ayan. Wow. Yes po, actually po, lahat po ng church members namin ay nanunood ngayon, pati na po yung mother church namin, which is yung Marbel SDA Central Church. Wow. Magandang gabi po and happy clear messages live na live. Yan. Ano ba dyan? Cebuano or Ilonggo? Ano bang inyong dialect dyan? Ano ang inyong dialect dyan, Liana? Cebuano? Dito po is mix po, Bisaya, Ilonggo, Tagalog. Ayan, okay. Binabati po namin ang lahat ng ating po mga kapatiran nanonood dyan sa Marbel, right? Marbel? At saka Mabini SDA Church. Dalawa. City. Yes, Marbel and Mabini Seventh-day Adventist Church. So magandang gabi sa inyo pong lahat. Ayan. Parang sabi mo, Pastor, gabi, ano? Maayong gabi. Maayong gabi. Maayong gabi. Gabi. Ayan. Basta good evening. Masaya kami makasama kayo. Sis, ang ngiti mo ay nagsasabing matagal ka na talagang nanonood ng programang ito. Yes. At yung dating magagalitin, ay ngayon ay masayahin. Ay. Binago ng biyaya ng ating Panginoon. Amen. So ano ba ang masasabi mo? Medyo nanginginig po ako. Medyo nanginginig po ako. Ay, nanginginig. Oo, normal yan. Huwag kang manginginig kasi kapag ka nanginginig ka, ay manginginig din kami dito. At saka meron po akong baong tissue. Ay, may baon na talaga. Bakit po? Bakit?
Kasi po, sa tuwing umiiyak ka po, ma'am, ako po'y naiiyak din. Kaya tuwing naiiyak ka po sa studio, alalahanin niyo po ako kasi nakikiiyak po ako sa inyo. Nakikisabay po ako sa tuwing naiiyak ka. Pero maganda yan. Kasabay sa pag-iyak, ang pinakamahalaga, kasabay din sa pagtawa. Yes, Ayan. Yes po. Sabi nga, bumagsak at sabay tayong babangon kasama Yeah. si Kristo. Kapatid, Yes po. kanina gusto ko talagang tanungin, ano yung pinakapaboritong topic may oras pa ba? Kaya pa? Paboritong Yeah, topic yeah. lang, kapatid. Ako'y excited. Ano ang pinakagusto mo na talagang tumulong sa'yo pagbabagong buhay na nararanasan mo? Ang hindi ko po matandaan yung pinakauna kasi yung mother ko po yung nanonood talaga neto. Parang nadamay na lang po ako. So yung kumbaga nagbigay po talaga ng impact sa akin is yung Unpardonable Sin with Pastor Brian Tolentino po, and yung Growing Through Conflicts po with Pastor Adrian po. Amen, amen. So may growing Doon po talaga nagkaroon ng realization. Kasi paikot-ikot na lang po talaga yung mga topics natin. Parang kahit anong topic po ay mai-relate mo talaga sa bawat topic na tackle natin. Yes. Amen. Yes, amen. Amen. Talagang apply sa practical. Practical na Yes. pangangailangan. Mga bagay na nangyayari Opo. sa ating mga buhay. Amen. Kapatid, anong masasabi mo ngayon sa ating mga new viewers o sa minsan yung ating mga kababayan, ano ba, nakakaligtaan o Yeah. minsan na hindi nanonood? What could you tell them, to encourage them na talagang huwag palagpasin? Yeah. At patuloy ang pag-share ng programang ito. Opo. Kasi sa lahat po ng nanonood, ini-encourage ko po kayo na manood at saka mag-share nitong ating clear messages tuwing Miyerkules, kasi po sa akin napakalaking bagay po talaga na meron pong nagre-remind sa atin every week, kahit every week na lang kasi busy po tayo. Malaking tulong po ito na baga ma-inline natin yung buhay natin, magiging yung pride natin, ma-reduce natin yung pride natin, maging patient po tayo sa lahat ng bagay, at saka most importantly po, mailapit po talaga tayo sa ating Panginoon po. Amen. Thank you very much. Very well said. Closing Yes. prayer na ba tayo, Oo Pastor? nga. Alam niyo po, Parang sama rin eh. minsan po, medyo busy, hindi po ako nakakapanood ng on time po. So, ang ginagawa ko po talaga is, pinapanood ko po yung mga live. Nire-rewatch ko po yan siya. Team replay pala. Ayan, pagka minsan. Replay po. Maraming salamat sa Thank you Sister very much. Liana. We're truly blessed. Yes, ano? we are so we blessed. want to hear from you more. Sana ay muli ka namin makasama next time. Yes. Salamat po. Thank you very Yes. God much. bless. Diana. Naku, parang yung katawan ko, kailangan na naman ng Oo. galaw-galaw. Parang talagang ako ay na-motivate, na-encourage na gumalaw ngayon, Sister Actually, we Shalom. couldn't hear the musical background. Yeah. But if you could hear it loud and clear, we are encouraging you Oh. na habang nanonood po, ayan, sa ating programa ngayong gabi, igalaw-galaw ang ulo, Yeah, ang mga oh. arms. Oh. Kahit nakaupo, Pastor, ay Oh. pwede. Oh. Si Pastor nga po kanina, bago po mag-live, pag ganun-ganon eh. Oh. Ayan, it's another form of exercise that Yes. could really benefit our body. So, you could do any movements, and we are encouraging you, huwag mong suluhin. Oh. Sabi ni Liana kanina, actually, nanay ko nanonood nadamay lang ako. Damay-damay na. Damay-damay ang pagbabagong buhay, pagpapalakas. Ayan na, di ba? Yan ang music May natin, mga pagganyan, May pa-snap-snap, habang nanonood, di ba? So, habang gumagayon tayo, Pastor, batiin natin ang ating mga kapatid. Okay. Ate Emma Pakinggan, ako gumalaw-galaw na dyan para naman na maganda ang blood sugar, ang Yes. ating wala ng high blood. Yes. This is Elder Jaime Rala Bravo. Good evening and happy midweek po. Ang ating elder mula po ito sa Laguna. Pastor, Yes. meron ka pa po bang nakikita? Yes, kasama natin dito si Judy Sosa. Shout-out daw sa mga taga-Banquian Church. Wow! Phuket. Sawadika! Ayan. And of course, kasama din natin si Nelson Marasigan, watching from Orlando, Florida, USA. Hello Yeah. po! Magandang umaga o magandang hapon dyan sa Gawing Amerika. Yes. Mula sa USA, lapit tayong pinakamalapit. Oh. Bicol! Ayan, Camarines Sur. Batiin Sister natin ang mga Ruth. taga-Bicol. Yes, na Ruth Mission. Maray na Banggi. Panggi sa Okay. Indogabos. Ayan. Ayan.
Mula naman po sa Bicol, magkakalapit, punta rin tayo sa B, Bawan, Batangas. Yes, okay. Magandang gabi po, kapatid na Christy Espirito. Ayan, bumabati ng good evening and happy midweek sa lahat. Yes, okay. Meron pa po, Pastor? Yes, andito rin kasama natin Galaw-galaw si tayo. Ayan, Ana habang nagbabatian. Charish Mesa. Okay, pinanggit mo na si Sister Ruth ba? Yes, Banggit mo na? mission ng Yes, okay. Bicol. Leia May de Los Santos Paluray. And of course, yung ating regular viewer, si Elijah Rafones, watching from Makati City. Amen. Ayan. Ay, nakakatuwa Yun na naman. Brother Elijah. Masaya kaming makapiling ka. Gabi-gabi po yan. Hindi yan nagmiminti sa Hope Channel Philippines. Yeah. Sister Princess, asa na ba? Nakita ko kanina, mula naman po sa gitnang silangan. Princess Selma, na nanonood po from Sharjah, United Arab Emirates. Yes, Tama po ba? O ayan sis, hindi ko alam kung, alam mo, marami tayong mga kababayan, habang nanonood, naglilinis-linis ng kusina, ng toilet. Abay, it's a form of exercise, And at the same time, si Sir Shalom, tayo ay nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Grabe, multitasking ito. Kapag ka pa naman hindi nagbago ang buhay. Yan kasi uso ngayon si Sir Shalom Di ba? Gumagalaw, but at the same time, you are doing another thing. Pwedeng nagbabasa ng libro o di kaya nanonood, yung iba ay namamlansya. Si Sir Shalom? Alam mo, Pastor, ako po ay may hika. So, before I really had this serious problem, talaga I made it a point na may galaw-galaw. Kaya lang, Pastor, ang naging problema, pag naging nanay na, wala ng panahon, o minsan maraming gawain sa church, mga missionary activities. Tapos, Pastor, parang hindi na siya nabibigyang kahalagahan. Ano po? Kaya namang sa gabing ito, kapatid na Nelson Marasigan, nabati na kay Sister Earl Berdan. Ay, ito talaga, alam ko, committed to sa pagpapanatili ng kanyang maayos. Magandang pangangatawan, di ba, Sis Earl? Kitang-kita yan. Happy midweek daw, mga ka-clear. Kapatid na Almeda Castillo, nanonood po through YouTube. Yes, YouTube page. At meron pa tayong isa pang kasama. Ito, kilalang-kilala ko ito. Si Ate Mirna Carlos, watching from Tarlac City. Kamusta po, Ate Mirna? Hello At sa po. ating mga kasama dyan sa Tarlac City, dyan sa Lasatin. Okay, kamusta po kayo dyan? Oo nga, mga particularly. kaibigan? Sabi ni Sis Mirna, siya ay from Tarlac Central Church. Yes, Ayan, good evening po. Masaya po kami makasama. Hindi ako maliligaw dyan, si Sir Shalom. Hindi ako maliligaw dyan. Ako medyo maliligaw, pero I've been to Pembo SDA Church. Ayan. Kapatid na Loredel Altovar. I don't know if you know me, when I was much younger, dyan kami nagma-master guide at findery. Saan ba itong Pembo? Makati. Makati, Yan. Tama po ba? Mamaya mali. I'm sure. At yan, bago tayo talaga finally mag-dive sa ating discussion ngayon, hindi natin makakalimutang batiin. Oo, sino yan? Pastor Jonel Mercado. Ayan. Pastor Jonel Mercado. Di Na ngayon ay absent, naghahanda na para sa midweek service. Pastor Jonel, shoutout sa iyo. Amen. Oo nga naman. Pastor, galaw-galaw na tayo, kasi ako talaga, I was really encouraged. To be honest, before we enter the month of March, ang ating pumahal na Pastor Adrian ay excited na talagang pinapaalalahanan ako. Ang sabi niya po ma'am siya mag-exercise na tayo Kasi usaping health. Kailangan, we should set a good example. Tama. So, by God's help naman, unti-unti, working or doing house chores is really different from having an intentional, regular exercises. Bakit ba? Bago natin i-discuss yung tanong, may tanong po tayo nung nagdaang Miyerkules. Pero para maseta yung mind ng ating mga manonood, ano nga po ba ang topic o title sa gabing ito, Pastor Adrian? Okay, yung ating po pag-uusapan ngayon pong episode na ito ay meron pong pamagat na Move More, Live More. So in other words, yung idea na gusto po nating i-convey dito is about exercise or physical exercise, si Sir Shalom. Ayan, kaya talagang napapagalaw tayo. Hindi pwede static dito. Kinakailangan na medyo merong konting movements, kahit na konti lang, si Sir Shalom. Yes. Merong konting energy. Yes. Yan. Maganda yan kasi alam ko marami sa ating mga kababayan nabubugnot na sa mga daily routines nila, nai-stress. Ito po ay hindi lang para sa pang medyo may edad na. Maging sa ating mga estudyante. Yes. Yung mga nagre-review sa kanina makuno ng mga exam. This is a very, very good way to enhance your brain power. Yes. Kaya habang nagre-review ng book, yung tipong kaliwa, kanan, kaliwa, forward. Di ba?
Kuya Judy Sosa, gusto ko yan habang bitbit ang kanyang apo, hiniheli eh. O di nagpapaganong-ganon na yan, kaliwa kanan. Di mamaya tumatagaknak ng Pwede pawis. sigurong merong rhythm yung kanyang Yes. movements habang naghihili ng kanyang apo, si Sir Shalom. That's right. Yes, okay. Si Baby Zion. So- Ay, ituloy na natin ito, Pastor. Yeah, so as you know, mga kaibigan, for this month of March, yung ating focus is about health. Noong first week, diniscuss natin yung about sa biblical perspective ng health. Then last week, diniscuss natin yung tungkol sa nutrition. And then this episode, yung ating pag-uusapan ay tungkol sa physical exercise. So, kagaya ng ating sinasabi si Sir Shalom, mga kaibigan, we know about this. We know about the benefits of nutrition. We know about the benefits of exercise. Pero bakit palagi na lang may mga challenges talaga, no, si Sir Shalom? Talagang hindi nawawala yung mga challenges, no? So, we hope and pray na itong episode na ito ay makatulong sa atin, makapag-encourage sa atin, na kung tayo man ay nag-exercise noon, pero nag-stop, then perhaps pwede tayong makapag-umpisa ulit. Or kung hindi talaga tayo nakapag-engage sa mga physical activities o sa mga physical exercises, we will start to do something, at least do something. No? Ang sabi nga, great things start from small beginnings. Wow. We can start small until it leads us to greater things. Yes, so that big steps. And that Start leads with a us, small step. that leads us in having better health. Amen, amen. Ang sarap ano, kay buti ng Diyos sapagkat talagang detalyado ito Yes. itinuturo sa atin para tayo magkaroon ng masaya, masiglang pamumuhay. Yeah. Pero Pastor, ayan, before we dive into our main topic tonight, meron pong katanungan, I hope she's watching right now, si Sister Yeah. Dora Berber. Nung nagdaan po tayo magkaroon ng a little review, just a little bit, Yeah. ano, and let's give time to answer the questions last week. Sister Africa Aiza Kalingasan, happy midweek din sa'yo ng Hong Kong. Sister Yeah. Africa, may tanong kasi si Sister Dora Berber. Yes. Kasi meron po tayong na-discuss about nutrition. I love it. The 4 points, elements, to have a very, ma-benefit Pillars, tayo. yeah. Pillars of happy eating, good health, eating habit. Yeah. And one of them is to be thankful. Yes, thankfulness. Oo. Ang tanong ni Sister Dora, paano ka magiging thankful kung ikaw ay namatayan o nawala ng mahal mong anak? Okay. So, ang gusto po nating sabihin, last meeting, nung ating pong dinidiscuss yung tungkol sa nutrition, at ano ba yung kahalagaan ng thankfulness, we discuss about when we approach our meals, ay dapat meron tayong thankful spirit, na nang ibig sabihin na yung masaya tayo, nagpapasalamat tayo, doon sa pagkain na meron tayo. So, dapat ay masaya tayo at nagpapasalamat. So, ang katanungan nga naman ay paano naman kapag merong special na situation sa ating families o sa ating mga buhay. Let's say, merong death or merong funeral. Of course, it is really challenging, no? Hindi natin pwedeng alisin or tanggalin yon. It is indeed challenging na pagka merong funeral or death sa ating mga mahal sa buhay, talagang oftentimes, Sister Shalom, ay talagang tayo'y nalulungkot o tayo'y nalulumbay. And so, it's really difficult to face our meals na meron kang positive na spirit, you are thankful. Pero ganun pa man, ang gusto nating sabihin ay in normal days, in normal days, kapag tayo nasa normal na mga pangyayari sa ating mga buhay, ay dapat i-approach natin yung pagkain, humarap tayo sa pagkain, na meron tayong spirit na nagpapasalamat tayo. Amen. I-cultivate. Yes. Ano talaga na magkaroon tayo ng ugaling mapagpasalamat. Yes. In a typical, sabi mo nga, regular days. But it's really difficult, na kapag meron mga ganung special na situation sa ating mga buhay, hindi natin totally maalis yan. Pero meron namang stages yung grieving and there is an end sa mga special na situations, katulad ng kalungkutan, sa ating mga buhay, meron siyang proseso Until we arrive to that time na kung saan ay makarecover tayo, somehow, doon sa grief na ating na-experience o nararamdaman, then that's the time na babalik tayo sa normal ating mga pamumuhay, and then we can start to be thankful again sa mga pagpapala ng pagkain na ating tatanggapin. Amen, amen. Thank you so much. Nabanggit yung grief, there are really like moments in our lives, I think it is really reasonable or acceptable. Na may panahon na malungkot ka, challenge ka sa mga, hindi na natin nakokontrol. Yes.
So may isang, I think timing na tanong ng isa natin kapatid. I think one of the staffs of our Hope Channel, Philippines, could help us. Hindi ko na po makita nasaan or sino po ang nagtanong. I think she's one of our TV viewers. Mentioning about, totoo po ba na yung hug o yakap ay makakatulong sa pagpapagaling yan, ng ating kalusugan, mental, sickness or emotional challenges? Yes. Marami tayo mga naririnig ng mga studies. Meron pang meron pang advertisement ako naalala na pinopromote yung tungkol sa therapeutic effect ng touch, Sister Shalom. And so, we can relate to these questions pamagitan nung kapag magkakasama kayo ng inyong families, di ba? O ng inyong loved one, ng inyong asawa. Minsan yung kanilang touch pa lang ay talagang comforting na. Yes. Di ba? At times you are tense. Pero kapag naandyan yung loved one mo, hawakan ka lang niya, ay nako-comfort ka. Reassuring Nako-comfort ka, nakakalm ka, nagiging kalmado ka na. And so we can say na meron effect, no? When it comes to our body system, yung tinatawag na touch, Sister Shalom. So, ang tanong niya ay kung nakakatulong, nakakapagpagaling. Yes. Yeah. Scientifically, medically proven. Yeah. With the with our human experiences, no? Kapag tayo ay tinouch ng ating mahal sa buhay. Totoong may effect. May magandang benepisyo. Actually, many of you have heard my stories. Mula ulo hanggang pa, lagi po ako may iniinda. And I would really literally ask my husband, Daddy, yakap. Yan. 1 minute, 3 minutes, huwag kang gagalaw. Yakap lang. And then after that, I could literally sense the parang magic pain reliever. Magic pill na parang, okay, kaya ko na to. After na mayakap. Ayan, kasama. Basta yung ibang yakap, ha? yung parang for all ages na yakap, parang exercise din yun, di ba? Gumagalaw. Magyakapan ang ating mga magmami, magdaddy. Basta alam mo na yung sinasabi natin na movement, pagyakap na may pagmamahal at nagpapagaling. Di paano po yan? Tayo ay dadako na sa ating main topic tonight na excited ng lahat. Sana kayo gumagalaw-galaw pa rin mula ulo hanggang paa. Buti pa si Ma'am Lyshel, kanina pa every Wednesday gumagalaw talaga Kada salita natin talagang gumagalaw si Ma'am Lyshel. Ay, sorry na, Pastor. Fine na. Kasi kahit ako, alam nyo na. Ay, mga kapatid, i-ready na yung mga aklat, ang yung mga notebook at pangmarka. At syempre naman po, sa ating mga nanonood din po sa isa pa nating page. We do have another page sa Facebook, Clear Messages. Ayan, sa Clear Messages po, a little, like a minute, let me greet Sister Geraldine Simbaco. Ayan, sila Rihanna, ng Nasugbu, Batangas. Sister Elena Tan Gomez is also with us. Ang ating Sister Ligaya, Daffodil, Lavin, dami niyang tinatag, Pastor. From Hong Kong po ito. Ang ating Sister Mabel Lapatero is also in the house. Magandang gabi po. Ay, marami na po kayo. Sana'y huwag magtampo pag hindi nabate. Yung aking sister-in-law, Sister Shalom, no? Bago tayo talaga mag-umpisa, bumabate. Sister Chris Mendoza watching from Los Angeles. At birthday din ngayon ng aking mother-in-law, Nelly Mendoza. Happy birthday po. Happy birthday po. Ayan, God bless you more. Thank you. Sister Wengtai, ayan, ng South is also watching. At yung aking pamangkin, one of my favorites is Sam Fajardo. Yan, bumabati siya. Happy midweek. Ayan. Pagdating ng pamangkin, bigla ko naisip si CD Hans, ang aking mga anak. Ay, ito yung barkada na nanonood. Sana'y nanonood talaga kayo ngayon. Pastor, nais ko rin batiin ang ating Sister Liza Zafra at ang buong Sampaloc SDA Church dyan po sa Quezon City. Ma'am Glorica Agbay, Ma'am Flora Palangka. Magandang gabi po sa inyo. Kamusta po? Ano man ang inyong ginagawa, nasan man po kayo, huwag makalimot. Share. Yes. Share because you care. At habang nag-share, iunat-unat na at igalaw-galaw. Ayan, galaw-galaw na tayo, Sister Shalom. Ayan, okay. Sige, Pastor, tuloy na po natin. Okay. Move more, live more. Ayan, okay. Our first verse for this episode, 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20. Yes, ito rin yung ating premise last time pero gagamitin ulit natin. Okay. Ayan naman po pala. Ang ganda nito kasi talagang mama master natin. Sister Betchay Balpizar na nanonood daw habang naka-Bluetooth. Wow, okay. Sige po, 1 Corinthians 6, 19 to 20 is saying, do you not know
that your bodies are temples of the Holy Spirit? The Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Okay. You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So once again, Amen. mga kaibigan, ito pong mga passages po na ito ay nagre-remind sa atin na ang ating pong mga pangangatawan ay templo ng banal na spiritu, si Sir Shalom. And so tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng pangangatawan na ito. And so dahil tayo pinagkatiwalaan, we ought to be responsible and we ought to be stewards. Kinakailangan nating ingatan itong pangangatawan na ipinagkatiwala sa atin, mga kaibigan. And one way na maiingatan natin itong ating pangangatawan ay sa pamamagitan ng physical exercise. Ayan, okay. Nintay ko si Pastor nagagalaw na eh. Oh, physical activities, physical exercise, mga kaibigan. So, hindi lang sa pamamagitan ng nutrition, yung pinag-usapan natin last episode, kundi sa pamamagitan ng pag-ehersisyo, si Sir Shalom. And for this episode, ay babalikan natin at titingnan po natin yung mga benefits ng pag-ehersisyo, si Sir Shalom. Yes. Ay, parang gusto ko nang ibanat itong mga promotion. Alam niyo, ang Hope Channel Philippines, holistic talaga po itong broadcasting channel na ito. Kung last week, usaping nutrition, meron tayong KKK, kasarapang kabutihan ng kabuti. Meron din tayong pangkalusugang programa ni Dr. Tam. Abay, meron din syempre, sabi mo, Pastor, ang linaw-linaw dahil tayo ay templo ng banal na spirito, pahalagahan, kailangan gumalaw. Meron din? Kaya pala, meron din silang programang Cherobics. Ayun, okay. Hahanapin Tuwing niyo lang kailan po. ba yan? Yes, Hope Channel Philippines, hanapin lang po ang Cherobics na isa pong step-by-step tutorial by Ma'am Ami Fabroa ng Adventist University of the Philippines. Tuwing linggo po ito. Pero parang Clear Messages Live. Ayan, Ayan, Pag narinig okay. niya, original music po yan, ay hindi ka magkakasala. Pero, alam mo, pagpapala ang matatanggap mo. Ayan. Talagang habang nagluluto ka, mapapa-forward, backward movement ka na. Yan, si Ma'am Ami Fabroa po yung makakasama niyo tuwing linggo at any time of the day, pwede niyo pong i-replay. Mapa YouTube or Facebook. Ayan. Akala ko nung una si Sir Shalom kasi yung Cherobics ay ginawa namin dati ng mga kasama natin dyan sa Romblon. Akala ko nung una si Sir Shalom ay napakadali, napaka-easy para sa isang lalaki si Sir Shalom. Pero nung ginawa na namin, aba hindi pala si Sir Shalom. Kapag pinapanood ko, dali-dali lang naman yan. Pero ang totoo talaga si Sir Shalom, napaka-challenging. Tatagaktak ang pawis. Para ito sa mga beginners, para sa mga intermediate, saka para sa mga professional na talaga si Sir Shalom. For all ages. For all ages. Pag napanood niyo po, makikita niyo may batang maliit, may nanay, may uncle. Ay, kaya talagang kompletos, Ricardo. Okay. Di tuloy tayo, ha? Okay. Wala ka nang idadahilan. Di ba kasi, paano ba yan? Di ako marunong. Meron naman palang inilalaan ng Panginoon. O pag kulang pa sa inyo 1 Corinthians, ano pa ba sinasabi ng Biblia, Pastor? Okay, Proverbs chapter 3 verses 7 to 8. Ayan. Kapatid, it's my first time. Someone is watching from Israel. Shalom. Frank Kyoj, mukhang Joey ito. Ayan, Frank Kyoj Dator. Ayan, magandang gabi po sa inyo. At ganun din kay Sam Fajardo. Galaw-galaw po tayo, ha? Si Ma'am Almeda Castillo, nanonood siya kasama ang kanyang buong family. Ayan, okay. Happy watching! Alright. Salamat po. Keep on sharing, mga kapatid. Ang ating Sister Esther Eliazar Paduga, kapag kami iniinda sa katawan, pwedeng ganito lang. Habang nanonood ngayon ng Clear Message, ganyan-ganyan lang po yan. Ay napakalaking bagay na po sa ating kalusugan. Yes, di sige, buksan po natin. Ang sabi ni Pastor, basahin ang Proverbs. mga kawikaan. Proverbs chapter 3, verses 7 to 8, or 7 and 8. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. From healing and health will your body find delight. Okay, so sinasabi po sa talatang yan na nais ng Panginoon na mapabuti yung ating kalusugan, si Sir Shalom. At ang pag-ehersisyo ay, this can promote physical healing, si Sir Shalom. It can also reduce the risk of chronic diseases, thus contributing to a healthier and longer life. Wow! Si Sir Shalom. So, yung palang pag-ehersisyo ay nakakatulong para bumuti yung ating kalusugan at mababawasan yung chance na magkaroon tayo ng mga chronic na mga diseases. Pag sinabing chronic, mga kapatid,
ito ay isa sa mga lifetime diseases, Yes. di ba? Gusto ko magbanggit ng isang study, no? Sige po, Pastor. In the year 2023, this was published in the British Journal of Sports Medicine. They found that regular exercise significantly reduces the risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, and also some cancer. Si Sir Tingnan Shalom. mo yan. Ayan. So, yun ay dahil sa pag-ehersisyo. Kasi nga, kapag nag-ehersisyo tayo, si Sir Shalom, ay yung ating pangangatawan, no? Yung dugo natin sa loob ng ating pangangatawan, mas nakakagalaw siya. Mas nakaka-move. Plus, yung pag-inhale natin ng oxygen, which is needed by our bodies, nakakatulong din yan si Sir Shalom. Plus, pag yung, napansin ba natin na kapag palagi lang tayo nakaupo or palagi lang tayong nakahiga, subukan natin na nakahiga lang for many hours, like 8 or 10 hours si Sir Shalom, at subukan mong bumangon, mahihirapan kang gumalaw. Ganon din kapag ka nakaupo. Halimbawa, yung mga nag-o-office, si Sir Shalom, kapag ka nakaupo ka lang, bigla kang gumalaw, mahihirapan ka, si Sir Shalom. Alam mo, Pastor, totoo yan kasi ang inyo pong lingkod, bago po naging bahagi ng Hope Channel Philippines family, ang trabaho ko po ay mula madaling araw hanggang late night. And I would literally stay on my chair kasi video class po ako. So, hindi po ako basta makagalaw. Kapag audio, pwede ako mag-stretch, Pastor, eh. Yeah. Nagkaklase ako, walang kaalam ng student ko, nag-sit up ako na nandito sa upuan. Pag video class po, natuloy-tuloy 5 oras. I tell you, I think that is one main reasons or one of the causes of my severe depression. Dahil walang tamang sirkulatura sa katawan, tamang blood circulation, walang enough oxygen, ang dami-dami pong sakit na lumabas sa akin. Yeah. Lumala ang migraine, ang daming mga sakit. Kasi sabi nga, Pastor, kung puro brain at bunganga lang ang gumagalaw, tapos yung other organs of the body ay hindi, nagfa-function ng tama dahil wala ngang, sabi ni Pastor kanina, regular. Dagdagan natin, regular or intentional regular exercise. Okay. Intentional. Hindi yung kapag may panahon lang, talagang meron kang ano ba to? Kung paano kang pumapasok sa trabaho, sa paaralan, meron kang oras na inilalaan. Tapos, sabi nga doon talaga, Pastor, ako I praise the Lord. By God's help, by God's grace, I'm able to have that faith na ibalanse. Hindi puro trabaho, kita-kita ng pera. Galing naman para sa Panginoon ang pera. Siya naman pala ang nagsusustain. Balansehin. May oras maglakad, may oras ng ganito, ganyan. Dahil po nagbabago na ang lifestyle ng inyong lingkod, napapawisan na. Tama. Abay na, sa totoo lang naman po, hindi pa ako completely, but I could say that I am mentally, physically being healed by the Lord. Diba? Dahil isang factor ay ang pag-ehersisyo. Amen. Okay, sabi dito, reduces the risk of heart disease, stroke, type 2 diabetes, and also some cancers. So, talagang mabuti ang pag-ehersisyo. Napansin ko si Sir Shalom noong bago kaming lipat doon sa bahay namin na tinutuluyan. Kasi merong second floor. Nung bago pa lang kami, pag aakyat kami doon si Sir Shalom, aakyat sa hagdanan, nahihirapan kami. Nahihirapan kami. So sabi namin, ganun na ba yung condition ng aming pangangatawan? And so, everyday, syempre, aakyat ka, bababa ka. So, nasanay na kami. Ang ibig sabihin, yung pag-move ng aming katawan, aakyat, bababa, which promotes body movement, exercise. Si Sir Shalom, na-endure namin yung ganong challenge, So, we can relate with this, si Sir Shalom. Napansin nyo ba na minsan mga kaibigan na maglakad lamang tayo ng kapraso, para na tayong hinihingal? Hindi sa ganoong kaparaanan nagawa yung ating pangangatawan, si Sir Shalom. Ang ibig sabihin, hindi na-build sa ganoong condition yung ating pangangatawan. Our bodies are designed to move. Our bodies are designed to be active. Si Sir Shalom. And so, let us move. Let us promote physical activities, physical exercise, at maganda ang benepisyo niyan sa ating pangangatawan. Amen. Totoo yan. Kaya nga kanina pinapaliwanag mo yung hindi ka magkakasakit sa puso o diabetes, ay pwede ka palang, naiisip ko, pwede ka palang hindi gumastos ng
ng daang-daang libo. Kung sana lang ay nag-i-ehersisyo ka. Yeah. At kung meron ka ng sakit, actually, I do know a lot of people, after malaman na mataas ang kolesterol o merong diabetes, anong sasabihin ng doktor? 10,000 steps a day. Talagang hindi lang basta bibigyan ng maintenance. Sasabihin na ang tamang pagkain, may iiwasan, ganitong ipe-prepare mo, plus exercise. Correct. So, pang-healing at pang-prevention. Correct. O, di ba, Pastor? Sige nga po. Okay. Our next verse is found in Proverbs chapter 17, verse 22. Yes, good evening din po, kapatid na Lailani or Lilani Castardo. O, dumadami ang ating mga Israel viewers, mga Ayan, ka-clear messages. Opo, kamusta I-welcome po? natin si Sister Eileen Quiros. Nakaka-enjoy po kayong pakinggan. Amen. Mula sa Tel Aviv, Israel Church. Purihin ng Diyos. Sige, ituloy-tuloy na po natin ito. Mula na naman po sa Proverbs chapter 17:22. A cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bone. Sabi mo kanina, Sister Shalom, no? Before you start na magkaroon ng physical activities or exercises, doon ka nagsuffer ng depression. Pero nung naka-recover ka na and you start to move and to be involved in physical activities, doon ka nag-umpisang maka-recover, Sister Shalom. So sabi dito, a cheerful heart is a good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So, sangayon sa pag-aaral ng University of California noong year 2022, they published it in a journal. At ang sabi doon, they found out that people who exercise regularly reported feeling happier, Wow! more optimistic, and less anxious than those who did not. So, nakaka-improve pala ng ng mood yung pag-ehersisyo. Actually, tama naman, Pastor. Nakaka-improve ng move kasi mas stronger ka, mas ano ka pa, mas masaya at mas marami kang nagagawa. Yun ang epekto sa akin. Tapos sabi ni Pastor, di napapa-move ka na, pati ang mood. Yes, gumaganda na. You tend to appreciate things, yung mga nangyayari sa iyong kapaligiran at maging sa iyong buhay. So, nagiging optimistic ka na, nagiging positive ka na because of physical activities, Sister Shalom. So, napakaraming benefits, no? Hindi lang pala para gumanda yung pangangatawan, Sister Shalom, no? Pero sa ating kalusugan, no? In totality, emotional, mental, physical, social, ay nako, and spiritual, kasama na rin si Sir Shalom, above all, no? Above all. At saka ito, Pastor, talaga, proven and tested. I love you, mahal ko. Ayan. Napapa-I love you naman. Kasi talaga, alam mo yung, pag nag-exercise ka, sabi mo, Pastor, talagang it gives you a cheerful heart. Napapasaya. Kaya humirit ako kanina, it also improves your relationship. Yeah. Hindi lang ikaw nagbe-benefit as an individual, pati asawa, mga anak, kapitbahay, nagiging masayahin ka eh. Kasi minsan din si Sir Shalom, ganito, malungkot kapag mag-isa ka lang na nag-ehersisyo. Pero pagka may mga kasama ka na, andyan yung mga kapitbahay mo, mga kasama mo sa simbahan, yung mga tawag mo, yung mga kaberks, ayan. Pagka yung mga kaibigan mo o kapag may kasama ka sa pag-ehersisyo, mas maganda, mas masaya, and so nakaka-develop yan ng relationship, si Sir So, Shalom. ang sinasabi mo ngayon, Pastor, ayan, narinig niyo po si Pastor Adrian, mas masaya, ano pa, mas maging epektibo at maging regular. Kapag meron kang ka-berks, kadabarkads, o in other words, ka-clear messages family. Mas masaya kasama si Mister, si Mrs., mga anak, kapitbahay. Ayan. Ayan yung music natin. Sabay-sabay kayong nagaganunan, ano? Yes. Yung tipong, parang mga square march lang yan ng pathfindering na may pa ganyang musika. Talagang papawisan ka. Marami naman kasi yung mga klase ng exercises, Sister Shalom. At marami tayo mga pagpipilian, mga kaibigan. So it's up to us kung saan tayo mas masaya, mas comfortable, at kung ano yung app or fit para sa atin, yun ang gawin natin. Magandang dating din yung mag-asawa. Yeah. Kaya si William, like ko siya sa Daddy, sabay tayo, di ba? Pwede. By the way, speaking of iba't ibang uri ng exercises, you know, nowadays, salamat po sa Panginoon sa Hope Channel Philippines. Before, pinagseselosan ko ang asawa ko sa kakabay, kakalaro. Pero nakita ko, Pastor, na yung bigyan din po natin ng pagkakataon ng ating mga asawang lalaki, mga mister, encourage them. They could join basketball games na inaano ng, o yung pagbabike, you know.
pampahaba ng buhay nila. Yeah. Pangpasaya din nila yan. Oo. Diba? Kaya lately, I really would, allow my husband and sige, go ahead. Basta wag lang susobra. Anything na umirit eh. Anything sobra, masama. O sige, pasok. Okay. Sige. Anything na sobra ay masama. Yan ay related sa ating next na verse. Oh. Ecclesiastes chapter 11 verse 4. Brother Abner Rodelas, we miss you. Sister Ayan. Edith. Ay, Pastor, since Watching from 2021. Since 2021, watching na daw si Frank ng Israel. Ay, masaya po Ayan. kaming marinig. Sister Vicky Thank you very Tabliso. much. O, sige daw, tuloy po natin ang pag-aaral. Buksan po ang Ecclesiastes chapter 11 verse 4 na nagsasabing, whoever observes the wind will never sow seed. Whoever considers the cloud will, tama ba? Baka may nalisa Ayan. ko. Will Well- never reap. Ay, Pastor, pakipaliwanag nga po. Okay. Ano po ibig sabihin? So whoever observes the wind will never sow seed. Whoever considers the clouds will never reap. So yung bang hangin ay nakikita natin, Sister Shalom? Hindi. Di ba hindi? So kung antayin natin bago tayo magsimula, Sister Shalom, na makita yung hangin, Walang it's- mangyayari. so we will not be able to start. So what we are trying to say here, mga kaibigan, in relation sa ating pong pinag-uusapan, start small. Amen. Wag tayong mag-aim na makukuha kagad natin o mape-perfect kagad natin when it comes to exercises. Halimbawa, ang sabi ng yung instructor, halimbawa kapag nag-gym ka, halimbawa, kapag sinabi ng instructor mo ay 6 to 10 repetitions. Oh, Okay, yung sa ayan. mga nakaka-relate, no? 6 to 10 repetitions. Halimbawa, kung hindi mo magawa kagad yung 10 for a certain weight, ang sabi naman sa'yo, 6. Kung talagang hindi mo kaya ng 6, no? Edi, you can achieve. You can attain 5. So what we are trying to say here is that you start small. You start with smaller weights. Wag mo kagad bibiglain, Sister Shalom. That Wag is tayong mag-aim kagad ng perfection. Pero ang dapat i-aim natin ay consistency. Maging consistent yung ating ginagawa. And I think ito yung mas makakatulong in a longer term pagdating sa ehersisyo at yung ating kalusugan, Sister Shalom. Amen. Ay, dadagdagan ko na. Kanina kasi sabi ko, Doc Lenny Andaya ha, exercise na daw tayo. Oo, ayan. Sabi ni Pastor kanina, regular. Sabi ko, dagdagan ng intentional. Ngayon, I am reminded of another important word. Consistent. Consistent dapat. Sa totoo lang, hindi po ako makarelate dyan. Yung tipong di nag-usap tayo ngayon. Di exercise ako pag uwi. Bukas, kalimutan na naman. Okay. Dapat, sabi mo, Pastor, consistent. Okay. Binanggit natin kanina or before ito sa ating previous na episode. Kasi di ba ang sabi ay yung best na form ng pag-ehersisyo ay yung brisk walking. Okay. Brisk walking. So, 30 minutes a day. Wow. Okay. Brisk walking. O di kaya pag-jogging. Okay. Pag-jogging. Ganito. Pastor, ang hirap kasi mag-umpisa eh. 30 minutes, hindi ka agad ako makapag-jog eh. Pero gusto kong mag-jog. Paano ko ma-attain yung 30 minutes? Yung isang suggestion na nakita ko ay ganito, Sister Shalom. 1 minute kang tatakbo, magja-jog, okay? 1 minute, and then 4 minutes kang lalakad. Wow. Na brisk walking pa rin, Pastor? Yes, Brisk na, mabilis. jogging or brisk walking. Okay. So 5 minutes yon. Gawin mo siya ng 6 times, that is 30 minutes. Wow. So, galing. talking about starting small, until na mag-progress ka doon sa ginagawa mo. Tama. And until such time, kapag kaya na consistent ka, Sister Shalom, yung 1 minute mo, magiging 1.5, 2 minutes, until sa ma-achieve mo yung goal mo, which is yung 30 minutes na jogging. Actually, Pastor, ito, literally po, napakabilis ng oras. Nabanggit ni Pastor, starts with a small, Yeah. with some small steps. Ngayon ay usang-usa sa ating social media, ang iba't ibang mga real videos, binibigyan Yeah. kayang gabay. Napansin ko, nakalagay talaga doon, 100. Alam mo yung touching, yung mga pag-ganon? Nakaka-20-30 pa lang po ako. Grabe na sakit. Yeah. Nanginginig na yung muscle. So, what I'm saying is, na naging experience po ng inyong lingkod, start with 10. Yeah. Yung pa 10-10 lang, after 2 days, humihirit na ako na pa 20-30, 40 na. That's it, Sister Ang Shalom. galing. That's it. You start with small things. And be consistent.
At kapag ka nagtuloy-tuloy tayo, ma-attain natin, ma-achieve natin yung goal natin. At magugulat na lang tayo, mga kaibigan, si Sir Shalom, na marami na pala yung ating nagagawa. Nung una ay 5 repetitions or 10 repetitions, 1 set, 2 sets. Pero later on, magugulat ka lang, 3 sets ka na, 4 sets ka na, and then Tapos, several Pastor, repetitions ka na. lagi kong trabaho ito, patotoo lang. Uncle June, si Brother Daniel Baelga is watching with us. Hello po. Alam mo, Tiyo June, ang ganda talaga, yung habang tumatagal, dumadami, sabi nga, makaka 3 repetitions ka na. Yung dating 30 minutes, parang bitin ka na sa 1 hour. Correct. Alam nyo, the more or the longer you do your consistent exercises, the much better, sabi nga, the much better your life will be. Your relationship with God, with your husband, with people around you. Ang bilis ng epekto, Pastor. Kasi nga, sabi nyo kanina, Mary Hart, habang nakakasaya talaga, hindi mo ipaliwanag. Yung mga may iniindang sakit, masakit na tuhod, masakit na katawan, may cancer. One of the result of exercising is the production of endorphins. Ayan, okay. Hindi po dolphins, yung lumalangoy. Pero pag may endorphin, parang napapalangoy ka na lang din sa, alam mo yung galaw ng panahon. Correct, So, ang ganda po, pag may endorphins, meron kang natural pain reliever. Wow, napakaganda naman yan si Sir Go Shalom. tayo. Move it. So, it's time to sum up our episode for this evening, mga kaibigan. No? So, marami pong mga forms ng exercises. Si Sir Shalom, maaring yan ay aerobics, maaring yan ay pag-gym, maaring yan ay cardio. So, nakadepende po sa atin. At depende rin sa ating pong mga kalusugan. Especially kapag tayo meron mga special na mga health conditions, kinakailangan na meron pa rin advice o payo ng ating physician, si Sir Shalom. So, dapat nating i-consider yan para talaga ma-maximize natin yung opportunity natin ng pagkakaroon ng physical exercise. So, we hope and pray, ang gusto nating sabihin dito, na sana walang talagang maging dahilan para tayo hindi makapag-ehersisyo. Sir Shalom, ano man yung ating mga ginagawa at pinagkakabalhan, there's always space, there's always room, there's always time para tayo ay makapag-exercise, makapag-move, makagalaw for a better health. Yes, sabi nga, move more to live more. Yes. Di ba po? Kaya naman salamat po sa Panginoon, salamat po sa inyo na patuloy sumusubaybay at kasama namin gumalaw-galaw sa gabi ito. Okay. At usaping kahalaga ng exercise o mga kapatid, maliban sa ating physical exercises, i-grab na natin ang pagkakataong i-exercise naman ang ating mga pananampalataya. Yes. Di tayo po'y manalangin, ibigay po natin ang ating panahon sa ating Pastor Adrian para idulog, ilapit sa Panginoon ang ating mga pasasalamat. Iniimbitahan ko po ang lahat na yumuko para po sa isa pong panalangin. Mapagmahal at dakila po namin Diyos, maraming pong salamat sa episode na ito na kung saan ay nagturo o nagbigay po sa amin ng paalala tungkol po sa benefits ng exercise. Father in Heaven, sa aming pong mga buhay, ay totoo marami pong mga challenges. If there are times in our lives na kung saan ay napabayaan po namin ang templo, ang katawan na kung saan ay ipinagkatiwala niyo po sa amin because of being lenient or passive when it comes to having physical activities or exercises. Father in Heaven, sa pamagitan ng inyong biyaya, inyo po kaming patawarin, dakilang Diyos, at bigyan niyo po kami ng kalakasan na makasunod po sa inyo pong mga pamantayan ng pagkakaroon ng maganda pong kalusugan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapag-umpisa o kami makapagpatuloy, maging consistent sa exercises, physical exercises na aming ginagawa. Sa gabi pong ito, Panginoon, nais po namin ilapit po sa inyo ang aming pong mga prayer request. We would like to pray, O Lord, for Escasas and Honorica families. Inyo po silang pagalingin, Panginoon, from the accident that they experienced. We would also like to pray, O Lord, for healing for Jenny Tolentino Fajardo and also for her family. Panginoon, kinakailangan po nila ang inyo pong healing hands, gayon din ang assurance ng inyo pong kapangyarihan. Panginoon, inyo pong i-extend sa kanila ang inyo pong makapangyarihan at mapagpagaling na mga kamay.
We would also like to pray, O Lord, for Pai Mendoza and for his family. Panginoon, meron po silang mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila. We would also like to pray, O Lord, for Glory Kaagbay, for Emily Menyes, Tagumpay Banuelos, Ronnie Mapanaw, for Pastor Lito Malabanan, for Nunata Thompson, for Jeremil Sanico, for Nathan Ortega, for Nedy Rada, for Feka Tangay, for Ging, for William, for Randy and Shaylee. Dakilang Diyos, totoo na dito po sa sanlibutan ay meron po mga health challenges at ang aming po mga kaibigan at maging ang bawat isa po sa amin ay meron po mga karamdaman. We really need, Panginoon, ang inyo pong pagpapagaling. So, Panginoon, akin pong dinadalangin na inyo pong idampi sa kanila ang inyo pong makapangyarihan at mapagpagaling po ng mga kamay upang sila, Panginoon, ay gumaling mula po sa kanila pong karamdaman. We would also like to pray, O Lord, for John, for Gemaline, for Maribel Armateo. Panginoon, inyo po silang bigyan ng kalakasan, ng courage, ng tapang, na harapin, Panginoon, ang mga challenges sa kanila pong mga buhay. At bigyan niyo rin po sila, Panginoon, ng karunungan for them to understand na kayo po ay kasama po nila at i-guide po nila kayo sa kanila pong mga buhay. We would also like to pray, O Lord, for Arvin Bartolome, for Nicole Bartolome, for Melvin, and also for Randy. Panginoon, meron po silang mga examinations and mga important na mga decision makings that they need to do sa kanila po mga buhay, for their careers. Panginoon, may you bless them at bigyan niyo po sila ng karunungan as they undergo those important examinations and decisions sa kanila po mga buhay. We would also like to pray, O Lord, for protection sa bawat isa. Panginoon, marami pong mga dangers ang maaring mangyari sa buhay ng bawat isa. Panginoon, akin pong dinadalangin na nawang niyo po mga anghel ang siyang mag-ingat po sa amin. Panginoon, kung meron po kami mga dalangin this evening na hindi po namin na-comment o nasabi, akin pong dinadalangin, Panginoon, na sa pamagitan ng inyong pong karunungan at kapangyarihan, inyo pong dinggin at sagutin ang aming pong mga panalangin. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na makalakad faithfully kasama kayo sa aming pong mga buhay. Pagpalain po kami, dakilang Diyos, at tulungan po kami na may ingatan ang aming pong mga pangangatawan sa pamagitan, Panginoon, ng pag-ehersisyo. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangako na inyo pong tinagapang aming pong panalangin. Ang lahat ito ay aking pong dinadalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoon. Amen. Amen and amen. Purihin natin ang Diyos magpakailanman. Sama-sama po tayo muli sa darating na Miyerkules, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito pa rin po sa programang Itinataas ang ating Panginoong Hesukristo. Ang programang magbibigay linaw sa ating mga katanungan at mga kasagutang maglalapat sa inyong mga praktikal na mga pangailangan. Ito ang programang ginawa para lamang sa inyo. Clear Messages. God bless everyone. God bless po. Bye-bye.